Dito kami ni Mrs. ngayon sa Dollar Tree. Dito kami dumiretso after doon sa park. At may konti lang siyang bibiling gamit dito. After naman ito ay doon namin didiretso sa Preston para naman bilan namin ng pwede namin iregalo doon sa aming kapitbahay sa unit number 1. Kasi kung hindi nyo naitatanong mga guys, malaking bagay yung naitulong niya sa amin nung nag-hailstorm. Binigyan niya kami ng ng lubid o tali. Siyempre malaking bagay yan para maikabit namin yung aming mga bedsheet para i-cover dun sa kotse natin. Kung hindi yon sigurado useless din yung mga inilagay namin. Tayo nga, naabutan namin siya, binabayaran namin siya, kaya lang ayaw niya tanggapin. So ganun siya kabait, kaya siguro total mahilig siya sa prutas. Yun na lang yung bibigay namin sa kanya mamaya. So tara mga guys, pasok tayo dito sa Dollar Tree. Ikot muna tayo, samahan natin si Mrs. Welcome to Dollar Tree. Ito yung paboritong store ni Mrs. Kasi nga mura ang bilihin dito. Parang $1.50 mga item. Pinakamahal na yung $2 na nakita ko dito. Tapos parang may nakikita tayo dito na job posting. Tingnan natin to. Yun, now hiring, part-time positions available. So yun nga mga guys, meron silang job posting. Naglahanap sila ng mga part-timers ngayon. Kasi syempre, papasok na kasi yung school. Parang sa katapusan yata ng August mag-start na yung school dito. Tapos yung mga college naman sa September. So yung mga nagtatrabaho nung during summer, syempre babalik na sila sa school. Magpo full-time student na sila uli. Mababakante ngayon yung iniwanan nilang position, kaya kaliwat kanan ngayon yung naghahanap ng part-timers dito sa Canada sa mga especially retail store. Di ako naniniwala na mahirap maghanap ng trabaho or walang trabaho dito sa Canada ngayon, especially ngayon na medyo nagtataasan ng mga presyo ng bilihin. Marami pa rin trabaho talaga. Yun nga lang talaga, gaya nito, kailangan mo lang maging matyaga na maghanap. Siyempre hindi naman trabaho ang lalapit sa iyo, di ba? So kailangan mo talaga kailangan mong mag-contribute para makahanap ka ng trabaho. So gaya nga nito, pinopost lang nila yan sa mga show window nila. Hindi na nila ina-advertise yan sa Indeed or kung saan mang website or social sites. Basta punta ka lang, pasyal ka sa mall. Kaya nga last week nasa Cross Iron kami, dami rin namin nakita na part-time job na available. So lulukoyin natin si Missy, sabi namin subukan namin applyan kasi malapit lang sa bahay. Sayang naman kasi pag winter na, usually nakakulong lang tayo or nasa bahay lang tayo. At least kung malay mo, swertehin tayo mga guys, magkaroon tayo ng extra income during winter, diba? At least meron tayong pandagdag panggastos tsaka pampadala sa Pilipinas. So yun, hanapin ko lang si Mrs. at lokohin natin at biruin natin na applyan namin. So yun si Mrs. nadaanan na natin, kaya pala tawa ng tawa. Gusto mo ba applyan yung trabaho dito? So kasi nga yun nga, nabanggit ko kapag winter karamihan ng oras natin nasa bahay lang. So kapag goods na goods yun kapag weekend, Sabado, Linggo. So minsan tanong tayo dito sa sales o sa cashier kung ano yung mga requirements. Hello. Hi. So about your job posted outside, what's your requirements for part-timer? He can fill your availability there, and the manager, she can see what she needs. But for now, she need 4 a.m. 4 in the a.m. morning. In the morning? Yeah. Was it like It's just for store associate to put everything on the shelves and just that's all thing. But it's okay if it is like a weekends, like Saturday, Sunday, or So I it should think it's be every day. Oh, okay. All right. If you know anyone who can come, Oh, I might be interested, but my availability is only weekends, you're Saturday, working on Sunday. weekdays. Yeah, I have a full-time job over the Oh. weekdays.
Yeah, I don't think so. Then, yeah. She needed every day. Okay, no problem. Yeah. I'll just recommend it to some of my friends who's Yeah, looking for just like part-time. tell them Yeah. if anybody can come on 4 a.m. in the morning. And how many hours will that be? It should be, if you're part-time, it should be like between 25 to 30 25 to 30. Yeah. Nice. Okay. So are you accepting international student too? Yeah, Okay, yeah. sure. Just like if they are come on time Yeah. and after 1 or 2 months they want to say like I want to come on again, right? No, So that's okay. thing. Sure. If they want to come regular, Mm. then it should be good. No worries. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah. So yun nga mga guys, narinig nyo naman medyo maaga ang kailangan nila sa oras, 4 a.m. 25 to 30 hours. Di na masama, di ba? So yun, pwede daw ang international student. So sabihin natin sa ating mga kaibigang international student kung kaya nila yung availability, why not? Piruin mo, pumunta ka lang dito para mag shopping, magtingin-tingin, makakakuha ka pa ng trabaho, di ba? Bagong gising. hindi nagising sa aming exercise kanina sa park. So sabi nga sa atin nung parang supervisor, store supervisor yung nakausap natin, ang magiging trabaho ng part-timer nila dito is papasok ka ng 4 a.m. Tatrabaho ka ng 25 to 30 hours in a week. Ang gagawin mo is aayusin mo ng mga ayos tong shop, kaya ganun kaaga 4 a.m. para pagpasok, pag open nila ng 8 o'clock kasi nagbubukas to eh. So pag bukas nila, pasok ng mga customer, presentable yung store. So kaya pala ganun kaaga yung gusto nila, 4 a.m. So yan, ayusin mo lang naman, madali lang naman yan, para ka lang naglilinis din ng sarili mong bahay. Actually, ayos naman na yan kapag umuwi sila sa gabi. Siyempre yung mga closing, medyo isusort na nila ibang items dyan. Siguro ang gagawin na lang nung pang umaga, medyo magaan-gaan yung mga nakaligtaan ng gabi. Yun lang itutuloy nila. So yun, magandang trabaho din at hindi na rin masama. Hindi siya ganun kabigat. So pwede yun sa mga kaibigan natin na international student dito sa Calgary especially. Kasi itong Dollar Tree na to, located to sa may dito malapit sa Seafood City. So yun nga, basta mga ganitong pagdating sa trabaho, huwag tayo mahihiyang magtanong-tanong, huwag natin ikakaya kung anong klaseng trabaho yung nakapost. Ang mahalaga dito, makasurvive ka kahit sa umpisa lang muna. Wala naman ako nakikitang masama sa pagiging cashier sa mga ganitong klase, mga dollar store, Dollar Tree, or kung anong retail shops. So yun, ang advice number 1, huwag kang mahihiyang magtanong. Siyempre, kailangan ng lakas ng loob dito. Tsaka marangal naman na trabaho yung i-applyan mo. Hindi naman siya, alam mo yun, nakaka-perwisyo ng tao. Tama ba, Dir? Sa Canada, dapat hindi ka mapili sa trabaho. Lakas lang ng loob. Ito yun, nilapitan lang natin. Mababait naman talaga yung mga tao dito. I-entertain ka naman nila. Hindi sila judgmental. One eternity later. So, welcome to Freestone naman. Dito nakakabili ng mga murang prutas, gulay. So medyo medyo mura siya compare sa mga superstore or mga Costco. Kasi dito parang bagsak presyo. So hanapin natin si Mrs. kasi nauna na siya. Medyo mahirap yun lang, may problema dito, medyo mahirap maghanap ng parking. Kaya pag pumupunta kami ni Mrs. dito, dinadrop ko muna siya. Tapos nagpaparada lang tayo sa gilid-gilid, nag-aantay tayo na may lumabas para makuha natin yung parking niya. Ayun sa Mrs. Ganito lang. Kamati. Ito dito, pang sushi kamo. Okay. Yung mga $10 yung ganun dito. Tingnan mo. Alin dir? Tingnan mo. So, mango, 10 bucks. So siguro ito na lang yung ibigay nating regalo dun sa kapitbahay namin. Yan, isang tray, 10 bucks lang. Hanap tayo ng medyo maganda-ganda.
Mura din yung mga kamatis dito. $1.49 per pound. So, yung kanyang pipinong maliliit. 99 cents per pound. Sa superstore, sa Costco, ano yan eh. Yung isang tray niyan, para 10 yata yung laman, sa $5. Yung mga cauliflower, $2 lang yan, $2.99, parang $3. Mga grapes, $2 lang mga guys. Dito tayo sa vegetable area. Ito zucchini, 99 cents. Lemon, isang bag, $3. Ito yung avocado binili ni Mrs. Isang bag, parang 5 piraso, $1 lang, sobrang mura. Yung ganyan nakita namin sa superstore, nasa $5 din. Celery, $1. Yeah, so ito yung mga presyo mga guys. Yan lang. Di hamak na medyo mura talaga dito compare sa mga groceries. So, ngayon hindi ganun kadami yung mga tao. Medyo maaga pa kasi. Pagka nagpupunta kami dito, pag inabot ka ng mga past lunch, mga alauna, asahan mo jam pack. Dami talaga namimili. So dito din sa Freestone, ang may-ari kasi nito Arab. So hindi mawawala dito yung mga pagkaing Arab. Makita ko sa inyo. Kaya hindi na, kung namimiss mo yung Middle East, punta ka lang dito. May mga mabibili ka. Ang ganyan, kabus. Paborito natin yan, mga kabus. Yan, puro kabus. Tapos yan pa. Ito naman tortilla wrap. Ito, baklava. Hindi pa sigurado. Biro lang mga guys. Ayan, baklava. Tawag kasi dyan sa Arabic sweets ay baklava. Hindi pa tayo sure mga guys ha. So, saan pa ba? Dito. Ito yung dahon ng dahon to ng grapes. Yan, grapes. Sarap yan. Tapos sari-saring mga beans. Meron din dito yung mga mga ito, mga parang buro, mga pickled na, mga olives. So yan. So dito nyo mabibili mga mga galing sa Middle East dyan at nagke-crave kayo ng mga pambiryani. Dito madami. Ito nyo mabibili. So yun. Ito lang ang loob ng Freestone. Napin natin sa Macy's at okay na. Good to go na kami mga guys. Sana. So ayun nga guys, ito yung mga nakuha natin. Merong $5 na strawberry, isang box na yan. 2, 4, 6, 8. Tapos mango, $10. I think that's 49 per pound. So yun na, halos $25 lang ang napamili. Lapit na tayo sa bahay, kaya lang nagpadaan dito si Missy sa commercial area dito malapit sa bahay. Yan. So yung bahay namin dyan lang, opposite lang dyan. Sa daan na yan, tatawid lang tayo. Meron lang kasi siyang nakalimutan bilhin at hindi available dun sa Dollar Tree, kaya titingin sa dito sa Dollarama. So magkaiba tong dalawang shop na to mga guys, kasi dito sa Dollarama $1 plus, ibig sabihin hindi naka-fix sa $1.50 yung mga items dyan. Dito kasi medyo mahal. Mag-i-start lang siya sa $1 hanggang pataas na yung presyo. Unlike sa Dollar Tree yung pinuntahan natin kanina, $2 lang yung pinakamataas doon, pinakamahal na mabibili mo. So yun,
Dito naman sa commercial complex namin, kainaman dito, kompleto na yan. Pakita ko sa inyo mga guys. So yun nga, may Dollarama kung saan may mabibili kang mga iba't ibang klaseng household items, kompleto dyan. Mula sa pagkain hanggang sa mga gamit sa kusina. Marami. Kung ano yung meron sa isang superstore or sa groceries, meron din sa Dollarama na medyo mas mura. Meron ding barber shop, siyempre. Money shop. Di ko alam kung anong ibig sabihin nitong money shop na to. Pero parang alam niya, tungkol yan sa mga loans, ganyan. Tapos DQ, nagugutom ka, yan, may malapit na fast food dito sa area namin. Meron ding tag dito, rehab center, physiotherapy kapag ito yung after mo mabalian na surgery ka. So yan, pwede ka dyan magpa-rehab, sports rehab. Mahalaga yon kasi dito ko lang naranasan sa Canada na binibigyan talaga nila ng importansya yung recovery mo. Kagaya nga nung nabalian ako nung sa braso ko after ko na surgery, matanggal yung cast. Kasama sa Alberta Health ko yung yung pagpaparehab. So pagagalingin ka talaga dito sa ayaw at sa gusto mo. Parang i-improve nila, tutulungan ka nila sa recovery mo. Tapos meron din dito, siyempre, wala yan, nail spa, bilihan ng mga alak, liquor store, yan, dental. Zoom pa natin mga guys. Dental, eto, maraming may ayaw nito sa Pilipinas, yung cannabis. Pero siyempre, nandito tayo sa Canada, legal to, kaya no choice. Tapos yun, meron tong parang walk-in clinic. Napaka-importante niyan. Siyempre kapag newcomer ka dito sa Canada, kailangan mong humanap ng family doctor. So dito sa area namin, yan opposite lang. Meron tayong clinic kung saan nag-o-offer sila ng walk-in client or walk-in customer. So meron pa doon, may pharmacy pa akong nakikita. Yan, kompleto. So every community dito sa Canada, dito sa Calgary, very specific. Meron kami talaga na ganitong commercial area. Para nga naman sa winter, accessible lahat, mapupuntahan mo, di ka na magbabiyahe. Siyempre nga kapag ka winter, medyo delikado, madulas ang daan. Tsaka minsan nakakatamad, yun. So yun, number 1, mawawala, gasolinahin. Hindi ka na talaga lalayo dito sa lugar namin unless na lang talaga meron ka sasadyain na bagay na wala dito sa ibang lugar. Habang inaantay natin si Mrs. Samantalahin ko na rin itong pagkakataon na magpasalamat sa inyo mga guys, sa mga subscribers natin na patuloy sumusuporta nitong ating mga vlogs mula sa umpisa hanggang ngayon. Maraming salamat sa mga napadaan dito sa ating channel. Sana yung kalimutan mag-like, share and subscribe na rin. At syempre dun sa mga hindi mawawala yan, mga silent viewer natin na patuloy na bumibisita dito sa ating channel. Thank you sa inyong lahat. At yung mga bashers natin, number 1, dahil sa inyo syempre ayun, lalong lumalakas at lalo tayo na i-inspire gumawa ng video para syempre ma-encourage natin yung mga aspiring na mga kabayan natin na gustong pumunta sa Canada. So ayun na nga si Mrs. para mga guys. At sa susunod na vlog na lang, kita-kita tayo. Have a nice weekend mga guys.